Teka, Sa Old sagutin ha. Testament tayo. Sa Old Testament tayo, game. Oh, game. Ako na Sa Old magtatanong. Testament. Ano ang kinaaniban mong religion ngayon? Okay, sa Old Testament tayo. Oh, next question. Ayaw sagutin. Anong patunay ni Daw siya, na siya ang sugo? Pass daw, pass. Tanungan lang. Okay. Anong Teka lang, patunay? hindi pa Oh, tapos. nag-pass. Hindi pa nakakasagot, Pierre. Ikaw ba ay sugo Anong patunay? na walang kinaaniban? Ni Felix. Oh, pass daw uli. Pass daw uli. Pass na uli, pass. Anong verse? Teka lang, Yan ba pasagutin naman niyo yung muna. pag-asa ng debate? Pasagutin niyo muna. Wala, Ulitin niyo. ayaw. Oh, sige, Ulitin niyo yung unang tanong. ha? Unang tanong. Ulitin ko yung tanong. Testament daw ang religion niya. Ano ba ang Ayaw, kinaaniban mong religion ngayon? Okay, sige. Unang tanong yun. ayaw talaga sumagot. Pass daw, pass daw Ayaw uli. talaga sumagot. Ayaw sumagot eh. Patunayan nyo, nasugo. Biro Hindi mo, yung puro ka lang, paano ka puro lang kayo. makikipag-debate, nag-aamon ka ng debate, Puro lang religion kayo, lang, wala hindi mo pala na kayong masagot. mapatunayan. Ganito. Tigli-limang tanong kayo. After ng 5 tanong, 3 minutong conclusion, doon yung isa naman magtatanong. So, ang paksa nyo, ayon sa Biblia. O, yun lang. At mga Sige, referensya. anong katuparan? Mauna muna si Kuya Ray, tapos mamaya ikaw naman kay Samix. Sige, tatanong uli ako ha. Okay. Ayon sa Biblia, ano ba ang dapat aniban ng taong reliyon? Meron ka bang kinaaniban ngayon? O, pass daw, pass. Tumahimik. Hindi na naman sumagot. Hintayin nyo muna kuya, may sagot yan. Ako magtatanong May kasi sagot ako ba? yung Oh, gusto na siya ako magtanong. yung kontra sa nyo eh. Kasi sa akin, wala naman kayong anong kontra sa akin kasi Pero kung ang pagbibigyan ka nga namin magtanong, wala ka namang karapatan na questionin yung isasagot namin. Dahil wala ka namang religion at wala ka namang doktrina Mag-stand at muna aral kayo na dala. about sa pagkasugo. Sabi-sabi naman kayo magsalita. Paano na mangyayari? Paano natin may ayos? Mariot Ayaw naman. ayaw. So, 5 tanong lang. After naman, isa naman, 5 tanong din. O, Oo problema nga. ron? Kaso ayaw Wala na natin habang ano. Ba't ako tinatanong nyo? Dapat ako magtatanong kasi sabi Tuloy dito tayo sa dyan. first John. So, hindi ka pwedeng tanungin? Eh anong tatanong Baka mo sa pwede akin? na Ano ibaba. bang wala akong doktrinang tinayo. Kumbaga, ang Wala sa akin agad lang yung doktrina patunayan. na tinayo. bilang eh. Paano Ang ka gawin nga mo na lang, bro. Ito magtatanong? babasahin ko sa inyo. Sabi dito mga Para minamahal, kasi maging ano tayo, huwag Kuya ninyong Sam. paniwalaan ang bawat nagsasabi. Teka lang. Para maging fair naman tayo. Siyempre, tiglima dapat kayo. Di ba? Para fair. After isa, Oo. ikaw naman. Oh. Tapos ikaw Kasi- ganun lang. Hindi kasi ito yung Kasi kung ikaw, pinakahawakan ko. hindi, paliwat, pakinggan nyo muna. Kasi, bago naman, alam ko lagi magtatanong, dilugin naman yung kausap mo, hindi mo lang nakapagtanong sa'yo, para maging balanse. Baka Diba? pwede na ibaba. May debate bang Sige, ikaw lang sa ano magtatanong? Wala naman debating ikaw lang lagi Kasi anong magtatanong. itatanong sa akin, viewerista, eh, wala naman ako tinayong religion na para kaniban ng tao kasi hindi naman ako Eh di, pag tinanong ka, kung ano religion, di wala naman. Eh di wala. O, tsaka mo paliwanag. mo, Next wala. question. Oo. Ganun lang. Dali lang Simple lang. Kaya ano tanong mo sa Ano amin? yung tanong? Okay. Ito kasi sabi dito sa O, first ano ang religion verse mo? 4, sabi, mga minamahal, Ulit-ulit ka huwag ninyong naman. paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin Pass sila. daw. Ayaw sumagot na naman. Malaman kung talagang mula sa Operator, Diyos ayaw ang sumagot. Kaya yun. espiritong nasa kanila natin sa mga batang ayos Ano ito. yan, Mr. Moderator? Puro Baka pwede namang ibaba na lang yan. baba mo na lang yan. Pampagulo lang yan sa may Ako na religion. bahala kay muna. Sammy. Ano tanong mo sa Subukin amin? muna. Biorista, wala. Hindi ka naman makakaanib dyan eh. Baba mo na lang yan. Pampagulo lang yan sa religion. Ayaw, takot. Okay naman yan. Grabe naman. Hindi naman pababa. Hindi tatanong. Ang sakit nyo naman magsalita kay Samix, bro. Masyado nyo namang inaapi yan. Takot na takot. Dapat kayo lagi matatanong masaktan mo para ang magising sa nangyayari inyo. katotohanan. Si Robin tumakbo. Tapos kayo ayaw din. Oo, takbuhin naman talaga yan eh. Si Robin tumakbo. Bro, hindi ka nga makasagot dyan eh. Sa amin kahit naman ako tatakbo na lang dahil Nagpapakasal masasama na lang yung kay mga viewers. bike sa'yo. Nakikita ko. Ako sasagot. Ako kasi, ito viewerista, nagdebate kami ni Robin. Alam mo, bibilis sumagot eh. Sabi natalikod ang Israel. Nagbigay ng verse. Daniel 12 verse 10. Natalikod daw ang buong Israel. Yung binigay na verse, so panahon pa ni Haring Sidekya. Biro mo, ganyan yung turo sa Buti nga, kanila. pinatulang ka pa eh. Kung tutusin, hindi ka naman na dapat Talaga. patulan eh. Bibigay ng verse sa panahon pa ni Haring Sidekya. Buti nga, binigyan ka pa ng verse. Di ba?
Huwag ka tanong, nagtatanong sa tumalikod ang takbuhin. buong Ako Israel. bahala talaga sa dapat sagot. bigyan ng Ang tanong verse kasi dito, ano, Wala ka namang Ang tanong religion, wala ka Tanong dito, Ray, namang doktrina at kung tinakwil ba sila dalataran. ng Diyos? Ano ang ipapangaral Ray. mo? Ray, sabi nyo, tumalikod yung buong Israel. Kaya Ang tanong, nga, ano ba tanong itinakwil mo? ba sila ng Diyos o hindi? Natural. Oo, tinakwil, tiniwalag. Tumalikod nga eh. Oh, mali Wala, ka. Basahin mo di- Isaiah 41, ha? Pero ang Diyos, Isaiah 41. oh, ito Ito, ganito na lang. pero ang Diyos, pag ginuhod ang Diyos, Oh, sabi, nga, hindi nga, tumalikod sa panahon ni Daniel. No? Ano sabi? maibalik sa kanya. Kaya siya gumawa ng Ikaw, paraan Israel. para naman maibalik ang Israel. Dahil ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. Ganito. Ikaw, Sige, ikaw muna sa mix. Kung ayaw mong mauna si Kuya Ray, ikaw unang magtatanong. 5 tanong. Sige, tanong ka na. Tapos 3 minutong konklusyon. Yan. So, unang tanong. sige. Baka mamaya ayaw mo magpatanong ha. Baka pag siya na ayaw mo sumagot. ang ibong Kasi baka sabihin naman ng kabilang panig ano. Sige, ikaw mauna. Unang tanong. Okay, ito Isaiah 40. Sabi nyo kasi yung Daniel 12 verse 10, natalikod ang buong Israel. Yung ginamit ba na talata doon is applicable sa buong Israel hanggang ngayon o sa panahon lang ni Haring Sedekia? Ayun, pakisagot Kuya Ray. Applicable yun hanggang ngayon. Natalikod nga Applicable yun. hanggang ngayon? Kasi nga, Ayaan nyo muna para maayos. Patapusin natin Parinig. sagot. Patapusin mo. Kasi nga, yung natalikod, siyempre sinumpa ng Diyos ang bayang Israel eh. Pero hindi ibig sabihin na gusto na ng Diyos na masumpa na lang sila lagi. Natural na gusto rin ng Diyos magbalik loob sila. Kaya nga nagsugo uli, nakarating uli doon ng iglesia, para naman maibalik din uli kung ano sila noon. Okay, next question. Pangalawa. Amen. Ang hindi mo nasagot sabi ko kung sa panahon ba ni Haring Sedekia Pangalawang tanong. panahon yun ni Felix ang tinutukoy doon sa Daniel 12 verse 10 na pagtalikod. Yung Hindi, sinasabi hindi niya mong panahon yun. pagtalikod, Ayan. Yan yung pangalawang tanong ha. ng Sige. Israel, hindi naman panahon ng kapatid na Felix Manalo yun. O kailan panahon yun? Pangatlo yun. Yung panahon ng Israel, hindi yun yung panahon ng kapatid na Felix Ang higpit Manalo. ng moderator Anong panahon yun? Kunting salita, tanong Pang-apat. Para mabilis. Oo nga, 4 na, di ba? Isa na lang, lagot ka. Wala pa nga Malupit din to si host. Ulit ko lang yung May tanong. lakad. Baka bigla may magka-customer ako pang-apat. O kasi ang dami na ng tanong mo eh. Yung panahon na yun, Pang-apat sinasabi ko nga pang-apat. sa'yo, hindi na panahon yun ng kapatid na Felix Manalo. Kaya nga Kasi tinatanong kita. yung ayaw mo sagutin. pagtawag sa kapatid na Felix Manalo ay sa mga wakas ng lupa. Kaya separate na yung panahon na yun na sinasabi mo. Pero Kaya lagi nga, mong kailan yun tandaan, natalikod talagang yung buong natalikod Israel? ang bayang Tanong ko Israel. doon, Kaya Maturo. nagalit ang Diyos kasi sinalangsang nila yung mga aral at utos ng Panginoon Diyos. Okay na. Last question, panlima. Okay na, last question. Tinakwil ba sila ng Diyos? Ayun. Tumalikod sila? Natalikod nga eh, kaya nga isinumpa eh. Ano ba yung isinumpa? Isinumpa, Natural tinalikod tinakwil. ba? Kaso, Tinakwil ba? sabi ko nga sa'yo, Ang tanong Kuya Ray ay tinakwil daw ba? Tinakwil. Yung salitang tinakwil. Tinakwil. Ayun, oh. Kaso Hindi ko nga sagot. lang, Paliwanag. tinuod ang Diyos, gusto pa rin ng Diyos na magbalik loob sila at pagsisiyan yung nagawa nilang pagkakasala. Kagaya ikaw, dapat magsisi ka na. Okay. Okay, so okay, Guys, 3 ito, minuto. guys, papaliwanag ko Conclusion, go. sa inyo yung ginawa niyang kasinungalingan. Ang sinabi niya, natalikod daw yung Israel. Ang ginamit nila Sumagot is lang siya sa tanong mo, bro. Huwag kang magpaparatang. Daniel 12:10, no? Tama Quiet na, muna, tsaka quiet stop muna, ka quiet na. Ako muna. na magtatanong eh. Hindi, may Teka conclusion lang, muna, 3 minuto. may premises. Kasi sumagot ka. 3 minuto Sumagot ka. conclusion. Nawala na tuloy. Oo, conclusion. Pagka may oras, ano muna, quiet muna. Sumagot Sige, si ano, sa mix, ulitin ko yung oras, go. So, ito kasi yung doktrina nila na binibigay nila yung verse para agawin nila yung pagiging chosen, no? Chosen people ng Israel, no? Sinasabi nila, ginagamit nila yung verse na Daniel 12 verse 10 para wala nang Israel talaga, hindi na sila bansa na bayan ng Diyos, no? Sila na lang daw yung grupo lang ng iglesia ang tunay. Kaya nagsisinungaling sila kasi ang Daniel 12 verse 10 panahon ni Daniel 'yon. So yung mga hindi nagbabasa nauuto nila.
So yung Daniel 12 verse 10 na pagtalikod, hindi kasama sila doon yung ibang mga propeta katulad ni Daniel, sila Jeremias, sila Pero sinasabi doon buong Israel, no? Pero ang tanong doon, tinakwil ba? Sinagot ako ni kasinungalingan na naman, sabi niya tinakwil daw. So mababasa natin sa Isaiah 41 verse 9. Sabi dito, ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo, noon ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itinakwil. Ang linaw ng sinabi ni Isaiah, hindi itinakwil kahit yung buong Israel is tumalikod, no? Napakasinungaling talaga ng Hindi naman tumutukoy ng yan sa mga Israel. Yan ay tumutukoy. IMCM, no? So, tumutukoy Ito po na ito sa kayo. Israel po. Ayan mo lang tol, kasi So, mahirap, wala naman doktrina yan, kaya ayan mo. Kahit muna nagsasalita pa, may oras. So, ang nangyari po talaga, isang malaking kasinungalingan yung mga hinabi nilang doktrina para dayain yung mga tao na hindi nagbabasa, na walang alam sa Biblia. Kaya dumadami yung mga nagiging membro nila na walang alam sa Biblia kasi bawal sa kanila magbasa. So ako, na binasa ko yung buong Biblia, nakita ko yung discrepancy ng pagsisinungaling nila. Gumagamit sila ng talata pero hindi angkop yung meaning nun, kumbaga contradiction yun at out of context sa paksa. Ginagamit lang nila para umayon sa kanilang kagustuhan para madaya yung mga hindi marunong umunawa ng kasulatan, no? Kaya itong mga to sinasabi nila tinakwil na daw yung Israel. Ang linaw dito sa Isaiah 41 verse 9, hindi itinakwil, kasi kung itinakwil ang Israel, burado na ang Israel, gaya ng Assyria, gaya ng Edom, gaya ng Babylonia, gaya ng iba-ibang mga bansa. Wala na sa panahon natin ngayon yung mga nag-assimilate ng mga bansa na itinakwil ng Diyos, no? Linipol na lahat, wala nang itinira doon. Sa panahon ng Babylonia, linipol sila. Pero yung Israel, sabi ng Diyos, hindi kita itinakwil. Kumbaga, yung hindi siya lubos na winasak, no? Nagtira ang Diyos ng remnants, nasa 40,000 mahigit, no? Nung binihag sila sa Babylonia, nagtira ng 40,000. Sabihin natin na linipol yung halos lahat, pero nagtira siya ng 40,000 mahigit, no? Ayun naman, kaya hindi tinakwil, binalik sila sa bayan nila sa panahon ng Kuya Sabi. Tanong. Kaya Time na. kaya pala walang maniwala dyan kahit naman ang scholar. Sinabi ang bayang Israel ay tumalikod. Kaya pala walang maniwala sa kanya. Kuya Ray naman, Kuya Ray. Unang tanong, Kuya Ray. Okay, unang tanong. Mababasa ba sa Biblia yung dapat aniban ng tao para maligtas? Wait lang, Kuya Ray. Pas Dapat na doon sa ganyan. topic niya. Wait lang, mabudrate tayo. Tanungin Dapat mo sa ako sa topic niya. topic na Oo, pinag-ano maganda. ko, kinistan Hindi, ko. hindi naman to debate, ito'y tanungan. Tanungan to, bro. Hindi Tanungin debate. mo ako sa Hindi to stand ko. debate. Huwag mo akong tanongin Hindi sa to hindi ko debate, stand. tanungan lang. Ang tinatanong ko sa iyo, mababasa ba sa Biblia? Nilatag, walang ganon, bro. Walang ganon, Tanungan lang walang yun. latagan to. Ibang tanong. Oh, Kuya Ray lang yan, Kuya Ray lang, Kuya Ray. O sige, sali Para ka na, sa akin. sagot ka na rin sa Para tanong sa ko. akin, ang unang church na tinayo ni Kristo ay nagkaroon ng apostatize sa pamamagitan ng mga asong ganid na walang patawad na sinila ang kawan, kaya naitalikod nito ang aral, no? Pero nag-exist pa rin ito. Ito na yung Catholic ngayon, no? Naging mother church ng mga iba't ibang Okay. Christian religion, pero mga Pauls, lahat ng nagsilabasan din sa Okay na, Kuya Sabi. iba is mga Pauls O, religion. pangalawang gaya ng tanong. IMC. Kuya Samit. Lahat yan. Malawang tanong, False bibigyan religion. uli kita ng chance. Pangalawang tanong na. Mababasa ba sa Biblia para maligtas ang tao ng dapat aniban? O, Sa pangalawang panahon chance na yan, natalikod ha? na po ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo ng mga bulaan. Pambira, Propeta, yung sumagot sa tanong, mga yan ba yung Ang nakapropesiya po Ang ngayon aral. ay yan maraming ba may yung liligaw. katotohanan, di makasagot sa tanong. No? Marami pong may liligaw sa panahon natin ngayon. Sandali. Nakasaad sa Biblia, sabi sa Mateo Ang 21, tanong, na ang maraming tanong liligaw. ay mababasa daw ba sa Biblia ang dapat aniban? Yan, mababasa o hindi? Kung hindi, ipaliwanag. Wala Babasa akong yan. doktrina na kailangan umanib kayo sa akin o ano man. Wala akong Pascal. tanungin niyo ako sa Biblia na Next question na. Ay, ang Next good. question agad yun, next question. Next tanungin niyo ako question. sa stand ko. Pangatlo na, Next pangatlo question. na. Next question. Mababasa Tanungin ba mo sa kung sugo ba Biblia ang dapat aniban ng tao para siya ay maligtas? Pangatlo na yan, ha?
Tatlong Wala chance na akong binibigay doktrinang ko sa'yo. Ilagyan mo Tanungin kasi ko. ng Kuya Ray ng categorical para mas maganda. Oo, wag mo akong tanongin sa hindi ko stand. Kasi sinasabi Next mo question nga na wala agad, akong pang-apat religion, na tapos para mabilis. tatanungin mo. Walang Ang tanongin May na dapat ba hindi kayo? niya stand, wala naman siyang stand. Pambira ka, Oh, oh. putik, Meron akong debate stand na kanina pala yan, eh. bro. next question na Let's agad, go. pang-apat. Isaias eh. Pang-apat na. Next, Stand ako sa next Isaias, question. Pang-apat. Ako Next nasasagot question. para kay Tanungin mo Sammy. ako sa Isaias. Huwag mo akong tanongin Next dyan. Ang layo question. ng tanong mo eh. Ay, next Pang-apat na, question. pang-apat. Oh, Isaias. Tanong mo yung gusto Basa niya. ka ng basa ng Biblia pero hindi mo nababasa kung anong dapat aniban ng tao para siya ay maligtas? Tanungin mo ako sa Isaias na stand ko. Wag Hindi sa... nga to debate, Ano ba gusto mong tanungan nga tanong? lang to. Dali nga. Tingin nyo naman. Muna ka sa baba. Ang nangyari nga, di ba, Wala natalikod, akong sinagot ko na, sinasagot Muna ko kayo, na. dalawa Kuya Mega. Natalikod na nga, sa na-apostatize, naging Katolik. Anong gagawin mo? Kaya sabi nga ni Kristo sa pahayag 18, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Paano? Para maligtas eh. Kailan lumabas? So, para Ito ulit maligtas pang pala, limang kailangan tanong. lumabas. Last. Mali ba na sinabi ni Kristo, itatayo niya ang kanya iglesia, kaya kung tawagin iglesia ni Kristo? Tama ang sinabi ni Kristo, mali yung pagkaunawa mo. O hindi yun naman ang tanong ha. Ang Hindi, sagot mo, sinasagot Okay kita na. yung Okay na, sinabi. nakalima na. Oo. Nakalima na. Okay, Lima na, okay. wala na. 3 minuto. Biro Pero mo. ito ha. Ito Biro mo. premises ha. Tatlong hindi minuto na. muna. Ako na, Tatlong ako na. minuto muna. Ako na. Conclusion. Ito Conclusion muna, 3 minutes para naman fair. Sa kabila. Okay, sige, Ayos sige, din, sige. ayos din mga watin. Sus Mario, Joseph naman. Hindi niya ako Binaba ko na tinatanong ngayon sa stand dalawang, ko eh. binaba ko na ngayon dalawang nagsaside comment eh. Ayaw pa paawat, ayaw. 3 minutes, go. Yun sasabihin mong kami ang nagsisinungaling. Sinagot ka na nga namin sa mga bagay na tinatanong mo. Natalikod ang Israel, totoong natalikod. Kasi nga lumabag sa mga kautusan ng Diyos. Tinakwil, sinumpa. Kaya nga kung ano nangyayari ngayon sa Israel. Pero hindi ibig sabihin nun, pinabayaan na ng Diyos yung bayan niya dati. Tinuturuan lang yun ng leksyon at sana bumalik sila dahil handa naman ng Diyos tanggapin sila. O pangalawa, sasabihin mo sa amin, hindi kami nagbabasa ng Biblia. Bakit nabibigyan ka namin ng mga verse? Bakit naman namin nasasagot yung mga katanungan ng ibang, yung mga gusto magsuri? Ibig sabihin lang nun, hindi kami pinagbabawalan na magbasa ng Biblia. Kaya nga, kapag ka sumasamba, subukan mo sanang sumamba para naman makarinig ka ng verse ng Biblia. Pwede mong isulat sa note mo. Hindi yun pinagbabawal. Kaya, yung sinasabi mo na pinagbabawal, natural na. Gawa-gawa mo lang yun. Pangatlo, ilang beses kang tinanong, nagbabasa ka kamo ng Biblia, pero hindi mo man lang masagot kung ano yung tinayo ni Kristo na kanya iglesia para umanib ang tao doon maligtas. Ano ang nangyayari sa iyo sa bagay na yan? Ano ba yan? Ikaw na lang ba ay nagsosolo na lang at magbabasa ka na lang ba ng Biblia? Samantalang basa ka ng basa, hindi mo man lang nababasa yung mga bagay na yun na napaka-importante at mahalaga. Kaya abang may pagkakataon ka pa, huwag kang magsikap ng sarili mo lang kaalaman. Kasi kung magsasarili ka lang ng kaalaman, nakasulat din naman sa Biblia yan, na wala kang malalamang katotohanan kasi tanging sa sinugo lang ibinigay ang pagkaunawa na nakatago pa sa hiwaga. Kaya kung sasabihin mo sa amin dito na sinugo ka, bakit wala kang relihiyon? Bakit wala kang inaakay ng mga tao kung ikaw ang tunay? Bakit hindi mo pinagmamalasakitan kahit pamilya mo yata, hindi ka sasamahan? Kaya mag-isip-isip ka, hindi pagmamarunong yung magbabasa ka ng Biblia na may naiintindihan mo, hindi ganun ang Biblia. Kasi nakasulat na tanging sa sinugo lang ng Diyos ipinaalam ang hiwaga na nakasulat sa Biblia. Kaya kung sasabihin mo sugo ka, nasa sayo yan.
Ayun lang, yan lang. Napakagaling. Round 2. Eh, Ikaw naman. walang Kuya binatbag. Vega. Okay, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Nene, ito, round 2. Walang Round 2 naman. Ano? Bali, 3 kayong minutes, 3 dalawa minutes, naman 3 ni... minutes. Kayong dalawa naman ni Kuya Mega ang magtatanong. So, Ramix, 5 tanong kay Kuya Mega. Oo, walang Ito binatbag eh. kasi sabi kanina ni Ray. Hindi. Mamaya Sabi yung niya, conclusion. Magtanong ka Binabago muna niya ng na yung 5. sagot niya kanina, sabi niya natalikod, tinakwil na, ano na sila, masamang bayan na kasi. Ang pinalit ang Bro, iglesia painumin ni mo na yan Cristo. ng gamot bro. So, Sinusumpong. ngayon binabago niya yung sagot niya. Teka, Hinihintay lang daw ng Diyos wala na namang magbago binago buhay doon ng sa Israel. sagot. Painumin mo muna ng gamot. Napakasinungaling talaga nito ni Ray. Hindi, Yung wala nang doktrina nyo, binago sa mas sagot. magaling ka pa pala sa sugo nyo pag ganyan. Kapag ka, Sabi ng sugo kapag nyo ka ang bayan ng Diyos, wala na yung bayang itinakwil Israel, niya, bansang ano lang tumalikod sila sa normal. kanya, pinaparusahan niya yun. Wala naman akong Hindi. sinabi na kiniklaim namin na kami na lang yung bayan kasi wala nang Israel. Walang ganon. Ikaw lang kasi gumagawa sa Claim nyo, isipan sabi mo eh. nyo. Sa Hindi, doktrina nyo yan pakinggan na mo kasi hindi muna. na sila bansa, hindi na sila Tanong ka na, bayan ng tanongan Diyos, na. hindi na Mamaya sila na puro bayan. conclusion. Maganda yung may question and answer. Napakasinungaling talaga ng araw. Ganito. Mamaya na kayo magsabi na sinungaling. Mamaya nyo na pamalian. So, Sinungaling 5 talaga, tanong. sabi hindi daw naitakwil eh. Kuya Samix, 5 tanong kay Kuya Mega. Go. Unang tanong. O, kanina, ano ang ibig sabihin ba ng ibong mandaragit ay mangangaral o hari na sasalakay upang magkalag ng kapangyarihan ng isa pang hari ng kaharian? Yung ibong mandaragit doon, yung tao na gumagawa ng payo. Yung payo, yun yung salita ng Diyos. Kaya mangangaral yun. Okay, pangalawang Paano tanong. pag may nabasa ako na ang ibong mandaragit ay sasalakay sa bansang Israel, aminin mo sinungaling ka. Ay, hindi. Kasi yung gagamitin ng ibong mandaragit na yun ang kapatid na Felix Manalo, yung payo ng Diyos. Yung pagsalakay, hindi naman yun yung gagamitin ng ibong mandaragit na sinasabi mo dyan eh. Kasi ang iba unawa mo dyan, iba ang unawa namin. Ngayon sa amin, yung ibong mandaragit, yun yung lingkod ng Diyos na magsasagawa ng payo. Ang Okay. payo ng kataas-taasan ay ang salita ng Diyos. Ilang tanong Okay na? na, Lima Kuya na. Mega. Nasagot Ang naman na payo itanong. ba na Pangatlo, tinutukoy doon pangatlo. is pangangaral o susundin yung kalooban ng Diyos para pakawalan yung bansang Israel sa pagkabihag. Ayun. Ang ibong mandaragit doon, yun ang maglalapit ng katwiran sa mga tao, di ba? Ngaya, yung katwiran ng Diyos, yun din ang salita ng Diyos. Kaya ilalapit, pangangaralan, yung mga malayo sa katwiran, kaya mangangaral yun, kaya iba sa sinasabi mo. Okay, next question, pang-apat. Ang maglalapit ba ang Diyos o ang ibong mandaragit sa katwiran? O, yung ilalapit nung sugo, yung katwiran ng Diyos, yung kanyang mga salita, ituturo sa mga tao na malayo sa katwiran. So, matututo ng katwiran ng Diyos. Kaya yung katwiran na yon, salita ng Diyos yon, tagapangaral yung sugo. Okay, last Nakalagay, question. ang ibong mandaragit ba ano siya? Isa siyang hari na mandirigma o hindi? Ang sabi doon, yung ibong mandaragit, yun din yung tao na gumagawa ng payo ng Diyos, na ilalapit ang katwiran sa mga tao, so mangangaral ng katwiran ng Diyos at ng payo ng Diyos, kaya yung ibon, yung tao, isa lang yon, tagapangaral ng salita ng Diyos, ilalapit sa malayo sa salita ng Diyos. Yun yun. Wala na. 5 question na yun. Okay na. So, Okay, 3 minuto sabay po muna. yung mga sagot. 3 minuto muna, conclusion. Okay, Si puro Samix, go. kasinungalingan po ang sagot ng ating puro Yan, Mr. kasinungalingan po. Babasahin Moderator, ko po sa huwag siyang magsasabing Jeremias puro 12:9, kasinungalingan sabi kasi dito. nakabatay doon sa talata na binasa Sige, niya. hayaan nyo lang kuya. May oras naman. Sige, hayaan nyo lang. Teka lang, Sige, dagdagan mo pa, go. pakiulit ng oras ko, pakiulit ng oras na umiiyak eh. Okay lang yan. Sige, para Hindi masaya kaya yung naman. pakiulit. Ang ating tanong. Mamaya mo na pamalihan, Umiiyak Kuya Mega, yung mga pinagsasabi niya kung sakaling mali sa'yo. Umiiyak 3 pag minuto, nabubutak Samix. na eh. Go. 3 minutes. 3 minuto. Etong mga sinungaling po talaga nito. Sabi sa Biblia, kailangan iwawangis mo ang spiritual sa kapwa niya spiritual, no? Ganun ang pagwawangis. Ngayon, yung ibang mandarik, nag-quote sila, pero hindi nila kinumbine yung kawangis na salita rin kung anong ibig sabihin ng ibong mandaragit, no? So, may ibong mandaragit sa Isaiah 46:11. Meron din combination yan. Nasa Jeremias
12, versikulo 9. Sabi dito, ang aking bagang mana ay akin naging, tawag dito? Ay hindi, kala nga. Ibong mandaragit. Yes. Ayan. Ayan, sabi dito, ang aking bayang pinili. Sabi dito sa Jeremias 12:9, ang aking bayang pinili ay pinagtulungan ng mga ibong mandaragit, tawagin ang lahat ng mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. So yung mga ibong mandaragit dito sa Jeremias 12:9, pagtutulungan pala na pagtutulungan kubkubin yung Israel, no? So hindi to isang mga ngaral. Kaya kung sino-sino ba yung kumugkub sa Israel sa panahon ng ni Jeremias, no? Basahin natin si Jeremias 1:15. Sino ba ang nagtulong-tulong para kubkubin ang bansang Israel? Basahin natin Jeremias 1:15, sabi dito, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga, darating silang lahat at ang kanilang mga hari maglalagay ng kani-kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem sa paligid ng mga pader nito at ang ibang mga lungsod ng Huda. Yung ibig sabihin pala yung mga bansa sa hilaga, sino yon? Yung Assyria, sino pa? Yung Babylonia. So pinagtulungan yung bansang Israel, no, na kubkubin. Kaya yung mga ibong mandaragit pala, sabi dito sa Jeremias 1:15, ang kanilang mga hari maglalagay ng kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem. Ibig sabihin pala ng ibong mandaragit ay hindi mga ngaral ng salita ng Diyos, kundi mga haring magkukubkob sa bayang Israel, pagtutulungan nila, no? So isang malaking kasinungalingan na gawin niyang mga ngaral yung ibong mandaragit. Kasi ayun yung kukubkob sa bansang Israel, no? Pero yung isa pang ibong mandaragit sa Isaiah 46:11, isa rin naman siya na pwedeng gamitin ng Diyos para palayain naman ang Israel. Kaya sa Isaiah 46:11, mababasa natin, gagawa ng payo. Ano bang payo yun? Ilalapit yung Israel sa katwiran at ililigtas sila sa pagkabihag, sapagkat nabihag sila ng Babylonia, no? Kasi nangako ang Diyos, after 70 years nila sa pagkabihag, palalayain sila sa pagkabihag at ibabalik sa kanilang dating tahanan. Ganun ang ibig sabihin ng Diyos, no? Magpapaparusahan niya Israel, pero hindi Time niya na bro, tinutulungan time na. lubusan. Wag mo na, masyado ka naman eh. Time na. Okay. Ang tanong ko, sugo ka ba? Yes or no? Ang sugo ang nasa Biblia. Hindi, Ayun ang hindi naman yun ang sampalataya tanong natin. ko. Wag kang sumagot Kompleto na ang Biblia. ng ibang sagot, bro. Ang tanong ko, yung linawin mo Kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Halimbawa, ang tanong ko, pula ba yung mansanas o dilaw? Sumagot ka sa tamang sagot. Ang layo ng sagot mo eh. Pambira ka. Ang tanong lino ko, ng sagot ko, sabi sa Roma, dito babasahin ko sa inyo Ikaw, antay Ito, to, pakinggan mo yung tanong ko. Sugo ka ba? Yes or no? Ang nasa Biblia sabi dito, paano sila Ayaw sumagot, magsisinpangaral? Mr. Moderator, sa tamang Sinasagot kita. tanong. Sinasagot kita. Teka lang, Ayaw may sumagot premises sa to. May tamang premises tanong, to. Mr. Moderator. May Magpas premises na lang to, sinasagot kita. Sabi, hindi po, okay. Hindi po pwedeng categorical lang kasi may paliwanag yan. May kinikilala akong sugo. May Next kinikilala akong question. sugo. Ulit, ang tanong, Huwag sugo mo ka akong ba? tanungin. Sugo Huwag mo ka akong ba? tanungin sa Yes hindi ko or stand. no? Huwag mo akong tanongin sa hindi ko stand. Oh, Ang tanong, yes or no? Sugo ka ba o hindi ka sugo? ang sugo ay sabi dito nasa Biblia. Yung mga Sumagot ka si sa Kristo, mga tamang apostol. tanong. Sumagot ka sa, i-address mo yung Kumpleto ng tanong. Biblia, I-address magdadagdag mo pa kayo yung ng tanong ko. sugo, Ikaw ang no? tinatanong kung Ano, sugo sinungaling ka talaga ba kayo? o hindi ka sugo. Sugo ang Panginoong Hesukristo. Hindi si Kristo ang tinatanong ko, ikaw. Sugo ka Sugo. ba o hindi ka sugo? Tinatanong mo nga ako, pero sinasabi ko kung Hindi sino yung ka sugo sumasagot na kinikilala bro ko. eh. Sumagot ka ng Sinasagot ko. tama. Sumagot ka ng tama. Umatakas ka sa tanong eh. Hindi Sugo ko ka ba tumatakas. o hindi ka Eto, sugo? Pagka hindi ka sumagot, uminom ka na lang ng gamot. Ganito, ang Biblia kompleto na. Ang Biblia kompleto na. So, lahat ng sugo nandito na sa Biblia, no?
Huwag ka na magdadagdag pa na ito si sugo si Soriano, ito sugo si Felix, ito sugo si ano. Wala nang ano ba eh, wala na nakasulat na ganun eh. Kumpleto na yung Biblia, dadagdagan mo pa. Okay. Dito tayo ano. Kaya nga sabi dito, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Ibig sabihin, yung mga nasa Biblia ay yung mga nangangaral sa atin, kaya babasahin na lang natin, mauunawaan na natin kung ano ang mga tinuturo nila. Kaya dapat sa atin, sampalatayan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, kasi andyan nakapaloob mga sugo na nangaral. So babasahin na lang natin yun. Huwag na tayo magdagdag na Kung mayroong hindi, pansugo ito na, next lilitaw sa question na. panahon Kung ng- hindi ka ng sugo, ganito, kung inaamin kung inaamin mo na hindi ka sugo, dapat bang sampalatayanan yung mga pinagsasabi mo? dapat Yes or yung no? sampalatayanan ang sinasabi ko dahil hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili, kundi nagbagkos nagsasalita ako sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kumbaga, hindi ako nagsusinungaling, hindi ako nagbibigay ng sarili kong kapurihan, kundi sa Diyos na sa binabasa ko. Kasi Okay, next question na. Ipit na eh. Yun Wala bang akong naipit hindi yan. sugo na nagsasabi ng, sabi niya, katotohanan yung sinasabi niya, hindi siya sugo? Yun ba ay dapat pakinggan o hindi dapat pakinggan? dapat pakinggan yun sapagkat hindi naman galing sa akin yung salita ko eh, kundi sa Diyos eh. Hindi sa mga salita niya eh. Gaya ng ginagawa ni Apostol Pablo ni Kristo, hindi galing sa kanila yung salita nila, kundi Okay. galing sa Diyos Ama. Anong talata sa Biblia mababasa na dapat pakinggan at sampalatayanan yung sinasabi ng hindi naman sinugo ng Diyos? Ang sabi dito, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? So, ang mga sinugo is yung si Kristo at yung mga apostol. So, pakinggan yun nyo. Kung nagko-quote lang ako, hindi ako nangangaral sa inyo, kundi kino-quote ko lang kung ano yung salita nila. Kung nagko-quote kayo na minimisinterpret nyo, wag dapat kayong paniwalaan. 3 minuto. Tingnan mo. Bigyan mo na ako ng 3 Katulad nyo, minutes. sinabi nyo, ibong mandaragat nangangaral. Sa Biblia, ang paliwanag Tumahimik ka na. Iyak ka ng iyak eh. Narinig ang nyo kung paliwanag ng paano siya ibong sumagot. mandaragit Pinangaral niya yung Mahal. hula. Sinabi niya, nag-interpret siya ng hula ni Propeta Isaias. oh, Yun pala, hindi naman pala siya sinugo. Nini-interpret May niya sinugo yung ang- biblical prophecy ng isang propeta na sinugo ng Diyos. Ngayon, tinanong natin siya, hindi ka pala sinugo. Di nga makasagot eh. Anong ano na eh, gusto mo ng debate? Tapos yun lang mga tanong na yan, litong-lito ka na. Sabihin mo, takot kami sa'yo. Pambihira ka, kay Ray nga lang. 5 tanong, wala kang nasagot. Tinatawanan ka lang namin, bro. Kumbaga, wala ka talagang bilang. Di ba? Sumamin ka, hindi ka sugo. Tapos ininterpret mo yung biblical prophecy. Sino ka? Sino ka, bro? Paano mo iwawangi sa espiritu yung mga pinagsasabi mo? Hindi ka naman pala binigyan ng karapatan. Nagbasa ka lang, tas nag-interpret ka ng biblical prophecy. Pambihira tong tao na to. Tapos sasabihin mo, ikaw yung nasa katotohanan? Ang gawin mo, bro, pumunta ka sa butika. May ire-reseta ako sa'yo. Eto, i-reseta ko sa'yo. Tugmolodon, 50 milligram. Inumin mo 3 times a day. Umaga, bago ka kumain, uminom ka na. Tapos sa tanghali, pagkakain mo, uminom ka rin. Tapos sa gabi, bago ka matulog. 3 beses, bro. Para naman mahimasmasan at mawala yung hangin sa utak mo. Di ba? Kawawa ka lang dito, bro. Pumunta ka pa sa tanungan ng mga religious debate. Tapos mangangaral ka. Ikaw lang mag-isa, one man. Ewan ko, di ko maintindihan kung ano tatawag ko sa iyo eh. Na dami nakikinig, bro. Ilan? 32 viewers. Kita mo? Kung paano ka napahiya at kung paano nag-ekis-ekis yung mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Wag kami, bro. Tapos sasabihin mo tinakbuhan ka ni Robin. Yan pa lang ang mga tanong. Hindi ka na makasagot. 'Di ba? Ano pa ang hahabulin sa'yo? Wala. Ang gawin mo,
Sundin mo na lang yung payo namin dahil wala ka naman talagang bilang dito. Huwag kang masaktan kahit masasakit yung pinagsasabi namin, bro. Di ba? Di ba? Di ba, bro? Hindi naman masyado masakit eh. Medyo ano lang, medyo hurts lang siya ng konti. Di ba? Okay na ako doon, bro. Okay na ako. At ako'y may susunduin. Okay, so Okay na daw 33 siya. minuto. Lahat ng mga guests At natin para biruin mo, makapagbigay biruin mo ng yung sagot opinion. sa akin ni Mega Music, hindi niya kinontra yung sinabi ko. So, yung mga Viewers guests natin na nanonood, bigyan natin ng 3 minutong konklusyon. Okay, lahat kayo. Kung ano masasabi nyo sa nangyaring pag-uusap nung tatlo na yon. Sumunod ka na, Kuya Zil. Ikaw na, Kuya Zil, kasunod. So ayun, bitay conclusion, dapat pag tinanong ng kategory, dapat ang status or no, tama naman si host na kapag sumagot ka ng categorical yes or no, may paliwanag ka kung bakit no at bakit yes. Okay? So sa panig naman ng INC, may point naman sila doon sa Daniel chapter 9. Tama ba? 9 ba 'yon? Yung natalikod yung bayang Israel. Yun yung mga tumalikod sa kautusan. Kasi may point din si brother Samex, no? Hindi naman ako dito, hindi ako bias, no? Meron tayong Romans chapter 11 verse 4 to 6 na merong ni-reserve ang Diyos na 7,000 katao sa panahon ni Elias. So therefore, hindi tumalikod o hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, sabi ni Apostol Pablo, yung kabuuan ng Romans na yon. And then dapat ipinapakita din natin yung mga talata, yung timeline, yung exact na panahon kung kailan yung sinabi, and then moving forward sa kasunod. Ibig sabihin, ita-timeline mo siya kung ito ba ay kabuuan from the time of Sinai until the time na sa dulo, halimbawa kay Malakay, bago pumasok ng New Testament. Dapat ganoon sana ang ipapakita natin ng mga timeline pag nag-stand tayo na, yung Israel tumalikod. May point naman si Brother Samex, ang bayang Israel ay bumalik noong 1948. That is the claim of the dispensational theology, na sila yung ibinalik ng Isaiah chapter 41 verse 9, Isaiah chapter 43 5 to 6, and then Isaiah chapter 62, yung anak na babae ng Sion na hinanap kasi nawawala yan from 70 AD nung nawasak yung templo doon sa Jerusalem. So yun lang ang akin, Kuya Biorista. Salamat. Yun, salamat sa iyo, Kuya Zil. So, pakinggan natin ang reaction ni Kuya Genesis 1:29. Kung ikaw ba'y nakinig sa nangyari kaninang question and answer, ano ang iyong masasabi sa tatlo? Napansin ko doon, yung stand ni Brad Sammy, prophetic siya. So, hindi naman siya talaga dumadirect attack ng masasakit na salita. At wala naman siyang ini-stand kasi dapat sa stand niya may ipapakilala siyang doktrina. So hindi naman siya siguro nakikipagtalastasan sa doktrina. Yun ang yun ang inaantay ko sa kanya. Tapos kay sino ba yan? Yung naka-discussion niya. Siguro sugo rin yun. Kasi 'di ba nangangaral pinangangaralan niya si Sammy. So sugo yun sigurado. 'Di ba? Alina po, sabi sa topic, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. So sugo rin to. So lalabag siya dun sa huling sugo na si Felix nga, 'di ba? Kasi nangangaral ka, sino rin, 'di ba? Logic lang 'yun. At si Sammy, gusto kong makita sa kanya yung ni-stand niya. Ano ba ni-stand niya? Kristyanismo ba? Hinduismo? Yun ang inaantay ko sa kanyang sagot kasi tinatanong siya kanina ni brother naka-diskusyon niya. Ano ba yung niya ini-stand? Hinduismo, Katolisismo, Kristyanismo, Buddhismo, yan, Hinduismo, atheist, agnostic, yan. Isa sa mga
pag inaantay kong sagot sa kanya. At dun sa ano, dun sa talakayan nila, medyo medyo nahihinaan siguro si brother kay Sammy. Kasi nga wala nga siyang ini-stand na grupo. So yung oo, mahina naman talaga ako munawa. Ang aaniban kasi diyan yung mabuti. 12:9 ng Roma. Ang aaniban diyan mabuti. Kasi kaya ka nga magre-relihiyon para mapabuti ka eh, 'di ba? Alangan namang aniban mong relihiyon, mapapasama ka, tuturuan kang pumatay, tuturuan kang magsinungaling, ito lokohin mo 'yan, lokohin mo 'yan. Tuturuan kang pag-awayin yung kapwa, 'yun. Pag-aawayin hanggang sa magkamatayan sila. 'Yun, ugali ng diablo 'yun. Ayun, yun lang. Salamat. Okay, next ka na Kuya Waray, Upay. Okay, so bagamat hindi ko na abutan kung ano yung kanilang naging punto, kabilaan, both side, eh, babase na lang po ako dyan sa topic. At may narinig ako, naabutan ko lang yung sinasabi nila na tumalikod. No, doon muna tayo sa tumalikod. Totoo, may punto doon yung yung INC na pagdating sa OTE, mayroon naman talaga mga tumalikod. No, yung tinatawag na mga patutot. Yung po ay tumutukoy na sa mga tao na humiwalay sa Diyos. Pag sinabing patutot, humiwalay po yun sa Diyos. Pero mayroon din remnant, no? Mayroon mga natira na natili, no? Pag sinabing remnant, yun po yung mga nanatili sa Diyos, sa katwiran ng Diyos. Gayon din naman dito sa Bagong Tipan, mayroon din mga tumalikod, pero mayroon din naman remnant o mga nanatili sa Panginoong Kristo. Balance lang po yun, no? OT at NT, pareho po yun. Pagdating naman sa paksa, patungkol dyan sa Roma, kung titingnan natin kasi ang historical context ng na yan, ng Roma, masasabi ko po na hindi na po yan applicable sa panahon natin ngayon, no? Dahil unang-una kasi ang punto ko lamang dyan kung bakit ko sinabi na hindi na po yan applicable sa panahon natin ngayon, na may magpapakilala pang sugo, dahil unang-una titingnan natin yung historical context. Sinipi lang po yan ni Apostol Pablo, galing po yan sa Isayas, yung talata na yan, galing po yan sa Isayas. Kaya ipinapakita lang dyan ni Pablo na pagdating sa Christianity ay kailangan mayroon mangangaral sa panahon nila at mayroon din magsusugo. Sa panahon po nila yon, hindi na po sa panahon natin ngayon. Kaya kung mayroon man po magpapakilala sa panahon natin ngayon na sugo sila, ay nasa atin na lang po, hindi naman natin po pwede husgahan sila, no? Nasa atin na lang yon, o nasa mga nakaririnig na lang po yon, kung paniniwalaan nila o hindi. Yun lang naman yung ko doon na observation patungkol dyan sa kanilang sa naging talakayan nila. Diyan na lang po, bro Guerresta. Maraming salamat.
Ay, grabe ako na pala. Kumusta mga erehe? Ayon sa paksa, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang dapat pala na isang mangangaral ay sinugo. Meron kasi dyan, sugo-suguan. Ha? Sugo ni Crisostomo Ibarra. Sugo ni sino-sinong sugo. Para malaman mo, ang mangangaral ay dapat sinugo ng Diyos. Ano ba ang palatandaan ng isang mangangaral ay sinugo ng Diyos? Ang sinugo ng Diyos, sabi sa 1:34, kung hindi ako nagkakamali, naglalakad kasi ako, ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Pagka may nangaral na ang sabi ang Diyos ay may puwet, walang tuhod, hindi yun sugo. Kwento yun, nakuha lang yun sa pambalot ng tinapa, nakuha lang yun sa... Tapos kahit daw sa CR lang siya, pambira pati langit, nilagyan ng CR. Sige na nga, kayo na maingay na dito, nasa mall ako eh. Bye. Hello guys, nakita nyo kanina yung sagot sa akin ni ano no, ng dalawang ano no na ng puro ad hominem lang. Hindi nila kayang salangsangin yung mga binitawan kong verse kasi nagsasalita ako ng katotohanan no. Kasi ang kinukot ko hindi dictionary gaya ng ginagawa nila no. Quote ng verse tapos ang connecting verse nila dictionary o encyclopedia no. Sa akin dinilinaw ko talaga na yung connecting verse ng Ibong Mandaragit is hindi yun nangangaral ng salita kundi tagapagdala ng pagkabihag o pwede rin siyang tagapagpalaya ng ng bayang Israel no. Kasi ang Diyos kasi ano siya no, powerful siya no, sovereign siya no. Kaya niyang kontrolin lahat kung gugustuhin niya. Ayun yung binasa ko yung buong Biblia. Kaya niyang gawin lahat, walang imposible. Kaya niyang kontrolin kahit sinong hari. Ganun katindi yung Diyos, no? So, kahit hindi pa siya kilala ng hari na yan, pag kinontrol niya, wala kang magagawa dan. Kung pakainin ka ng damo, gaya ni Nebukadnezar, di ba? Pinakain niya ng damo. So, wala tayong magagawa doon. Kaya yung ginawa na lang ni ni Ray tsaka ni Mega Music, puro insulto na lang na wala namang ginawang pang-counter kasi tanggap niya na yun ang ibig sabihin ng Ibong Mandaragit, hindi mangangaral. Tsaka yung sinasabi niyang tinakwil na daw ang Israel is malaking kasinungalingan. Kasi nasa Biblia, nasa Old and New, hindi itinakwil. Sa Isaiah 41 verse 9, hindi itinakwil. Nasa Roma 1:1, hindi itinakwil, no? Ay Roma 11:1, hindi itinakwil ang Israel. Ano lang ang meron sa Israel? Kapag binasa mo yung buong aklat ng Sekaraya, nasa stage lang sila na stubborn, no? Na hindi nila tinanggap yung kanilang Panginoong Kristo. Magmamatigas sila, pero darating ang panahon na sasampalataya sila sa ating Panginoong Kristo, sapagkat sabi ni Kristo, yung propesiya niya, hindi nyo ako makikita, maliban na lang na sabihin ninyo na mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin ni Kristo, babalik siya kapag ang Israel ay natauhan na, no? Na yung sinampalatayanan nilang Antichrist. Kasi sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili, ngunit sasampalatayanan nyo ang isa na darating na nagsasalita sa kanyang sarili. So may Antichrist na darating na ayun yung hinihintay ng mga Israelita, pero mapapalya sila dahil false peace ang bibigay nun at hindi kaligtasan at hindi kapayapaan, no? So matatauhan sila na ang kanilang Misaya talaga yung tinusok nila sa tagiriran, no? Yung pinapatay nila, no? Ito lang,
Kung nais mo talagang maligtas natural na kailangan meron kang aniban. Inuutos yun Utos ng Panginoong Sokristo yun Kaya tinatanong ka namin sa mix paulit-ulit kung ano ba ang inaaniban mong reliyon at wala ka namang inaaniban. Ngayon, nakukuha mong mangaral sa Biblia, ano ba talaga ang plano mo? Ikaw lang mismo mangangaral at gagawa ka ng sarili mong reliyon? Napakalinaw naman yung mga tinanong namin sa iyo at napakahalaga na dapat mo rin namang malaman. Na dapat kang umanib sa iglesyang itinayo ni Kristo, doon ka pumasok para ka magkaroon ng kaligtasan. Wala ka namang relihiyon, paano ka maliligtas? Buti nga kinausap ka pa namin sa kabila ng wala ka namang doktrinang daladala. Ikaw ay isang nagbabasa lang ng Biblia at sarili mo lang interpretasyon ng iyong ginagawa. Sinong tao ang maniniwala sa iyo? Kawawa naman kung meron mang maniniwala sa iyo. Saan mo sila dadalin? Saan mo sila ipapasok? Samantalang dapat sumampalataya ka sa Panginoong Sokristo, doon ka pumasok sa iglesyang itinayo niya. Kaya doon dinadala ng kapatid na Felix Manalo yung mga umaanib, yung mga nakikinig sa tunay na aral dahil isinugo nga ng Diyos, sinasampalatayanan dahil ayun naman ang katotohanan kung anong turo ng Panginoong Sokristo na iisang Diyos na tunay, yun ang tinuturo ng kapatid na Felix Manalo. Ngayon ikaw, parang nagpapanggap na lang. Anong maisishare mong doktrina? Wala ka namang reliyon na kinaaniban, nagsosolo ka lang. Ano kaya sa palagay mong ikakabuti mo? Hindi kaya mas magandang gawin mo magsuri ka sa iglesia ni Kristo? Huwag kang matakot, huwag kang magmarunong, huwag kang tumayo sa sarili mo lang nalalaman. Kasi ang pangangaral, kailangan ang mapakinggan mo, sinugo ng Diyos. Ilang beses kang tinatanong kung sinugo ka, hindi mo nasasagot. Ilang beses ka rin tinatanong kung ano religion mo, wala ka din naman na isasagot. Kaya hindi mo karapatan na mag-interpret ka sa Biblia at magmarunong. Ang karapatan mo lang, magsuri ka, hanapin mo kung anong tunay na doktrina para pabuti ka at matamo mo yung tunay na kaligtasan. Hindi ka sinugo, kaya hindi mo karapatang mag-interpret at kung ano pa. Dapat makinig ka sa sinugo para magkaroon ka ng tunay na aral at doktrina at makilala mo na may isang Diyos na tunay. Burista mamaya na ako. Sila muna.